FM. Sa lahat ng pwedeng masira at mawala, tiwala ng isang tao ang pinakamahirap ibalik. May iba na nagagawa pang magtiwalang muli, pero mas marami ang hindi na naibabalik pa. Kaya nga sinasabi nila na ang tiwala ay parang isang salamin na kapag nabasag, hindi mo na ibabalik sa dati nitong itsura. Mga idol at mayora, tawagin niyo lang ako sa pangalang Fabian. 35 years old at kasalukuyang nakatira sa Malabon City. Isa ako sa mga tahimik na avid listener ng programa ninyo. Tamang pakikinig lang na may kasamang pagkukomento kapag masyadong nadala sa kwentong ine-ere ninyo. Hanggang isang araw, napag-isipan ko nang isulat ang sarili kong kwento at ipadala sa inyo habang nagbabaka sakaling mapili ninyo ito. Alam ko kasi na marami ang makakakuha ng aral sa kwentong pag-ibig ko. Kaya naman, hindi ko na patatagalin pa at uumpisahan ko na. Mga idol at mayora, ilang taon na rin kaming kasal ng aking asawang si Agatha. At meron na rin kaming anak. Parehong kumakayod para sa ikagaganda ng kinabukasan ng aming pamilya. Maganda, mabait, at masipag sa buhay ang aking asawa. Sa katunayan nga niyan, Mayora, bago kami naging magkarelasyon noon, marami na akong naging kaagaw kay Agatha. At nagpapasalamat ako dahil sa kabila ng mas higit sa akin, ako pa rin ang pinili niyang makasama habang buhay. Mahal, saan ka pupunta? Akala ko ba tutulungan mo akong mag-general cleaning ngayon? Ano kasi, si Joseph may problema. Kailangan lang niya ng mga karamay. Problema na naman? Parang nung nakaraang weekend, may problema rin siya. Kaya pinuntahan mo siya sa bahay nila, di ba? Sa trabaho naman yun eh. Ito sa pamilya. Napapadalas ang pag-alis mo kapag off mo ah. Sigurado ka bang kay Joseph ka talaga nagpupunta? Oo naman. Basahin mo pa yung palitan namin ng chat. Teka nga, pinaghinalaan mo ba ako? Bakit? May dapat ba akong paghinalaan? Pwede bang tigilan mo ako dyan sa mga paghihinala mo? Wala naman sa lugar yan eh. Nakakapagod kasi. Araw-araw na lang may ganyan kang drama. Magsabi ka na lang kasi sa akin ng totoo kung talagang may ibang babae ka na. Hindi yung pinagmumukha mo akong tanga dito. Eh wala nga. Anong gusto mo? Mag-imbento ako na may babae ako kahit wala naman talaga. Kung wala, bakit ganyan ka makareact? Di ba? Dapat mas sinusuyo mo ako kung talagang wala kang kasalanan sa akin. Hey, anong susuyuin ko sa'yo? Yung pagdadrama mo nang wala sa oras? Huwag na. Masasayang lang yung araw ko. Kung ako sa'yo, ipahinga mo na lang yan. Pagod ka lang kaya ako yung pinagbubuntungan mo eh. Kaya alis na ako. Sandali. Bakit? Pasensya ka na. Hindi ko naman sinasadyang maparamdam sa'yo na pinaghihinalaan kita eh. Pagod lang ako kaya ganito ako. Sige, pero please lang ha. Tigilan mo ng pagbibintang sa akin na may babae ako. Kasi wala naman talaga. Oo naman. Alam ko naman yun eh. Oh, okay na tayong dalawa. Oo. O sige na, alis ka na at baka hinihintay ka na ni Joseph. Huwag ka masyadong magpagabi ha. Oo, sige. Mauna na ako. Hello? Hi babe! Nasa ka na? Nasa bahay pa. Paalis pa lang. Naway na naman kasi ako ni Agatha kaya natagalan ako. Sorry ah. Okay lang. Nandito na kasi ako sa restaurant eh. Oh, ang aga mo naman. Wala pang 2:00 ng hapon na. Excited ako mag-celebrate eh. Sige na, pumunta ka na dito ah. Nagugutom na ako eh. Oh sige, hintayin mo ako dyan ha. 15 minutes lang. Okay, see you. I love you. I love you too. Siguro nagulat agad kayo sa naging bungad ko. Tama kayo, Mayora. Sa kabila ng pagiging mapagmahal at mabuting asawa sa akin ni Agatha, nagawa ko pa ring maghanap ng iba. Si Crystal yun. Parehas kaming pamilyadong tao.
Nagkakilala kami ni Cristel dahil sa isang kaibigan at ng mga panahon na yun, nagkaroon kami ng matinding away ni Agatha. Kaya napakwento na ako noon kay Cristel. Nagkataon din naman na may hindi rin sila pinagkakaunawaan ng kanyang asawa kaya pati siya ay nakapagsabi na rin sa akin ng sama ng kanyang loob. Doon, nagsimula ang ugnayan naming dalawa. Noong una, pagkakaibigan lang naman talaga ang meron kami. Pero habang tumatagal, mas nagiging masaya na ako kapag si Cristel ang aking kasama. Kaya sa huli, Mayora, parehas naming hindi napigilan ang aming mga damdamin at tuluyang pumasok sa isang makasalanang relasyon. Hi, babe! Sorry, nalita ko Happy first anniversary, babe. Happy first anniversary din. O sige na, umupo ka na ha. Sigurado ako napagod ka sa biyahe mo eh. May napansin ako sa'yo ngayon Ha? Ano? Masyado ba makapal yung lipstick ko? O kaya revealing yung damit ko? Ha? Hindi. Napansin ko lang na parang mas lalo kang gumanda ngayon. Ikaw talaga. Akala ko naman kung ano na eh. Nakumpleto ko lang kasi yung tulog ko kaya mukhang fresh ako. Saka gumagamit na kasi ako ngayon ng white rose papaya with vitamin B3. Papaya puti, papaya fast. Kaya naman pala Alam mo, imbis na bulahin mo ko, sabihin mo na lang sa akin kung ano ba yung pinag-awayan yung dalawa. Pero sa bagay, bakit nga ba ako nagtatanong alam ko naman ng dahilan? Ano, naghihinala na siya no? Panay ang tanong kanina Pero hayaan mo na. Di naman tayo mahuli nun. Ikaw, yung asawa mo, nag-aaway pa rin ba kayo? Ay nako, wala nang bago dun. Ayun, sugarol pa rin. Kapag hindi ko nabibigyan ng pera, nagwawala sa kainaaway ako. Bakit kasi hindi ka nalang makipaghiwalay? Iwanan mo. Ay nako. Sige, gagawin ko rin yun pero hihiwalayan mo din si Agatha ha? Para magkasama na tayong dalawa. Live-in lang naman kayo, di ba? So anytime, pwede mo siyang hiwalayan. Kung pwede lang kaso may Darius kami. Ayoko namang madamay pati yung bata. Sa bagay. Hindi natin dapat idamay yung mga taong wala naman talagang kinalaman sa sitwasyon natin. Sana tayo na lang yung unang nagkakilala, no? Sana ikaw na lang yung una kong minahal. Di sana hindi tayo nahihirapan ngayon. Sana pareho tayong masaya magkasama. Mayora Iska Morena, alam kong mali ang ginagawa ko. Alam kong isang malaking kasalanan ang pagloloko ng asawa. At mas lalong alam ko na balang araw, babalikan ako ng karma. Ilang buwan pa lang ang lihim namin na relasyon ni Cristel, pero nakakaramdam na ako ng matinding konsensya. Oo, masaya ako kapag kasama ko si Cristel. Iba yung thrill, iba yung challenge. Ngunit, pagdating naman kay Agatha, ibang komportable ang aking nararamdaman. Sabi nga nila, familiarity. At kahit pagod din siya sa trabaho, ay nagagawa pa rin naman niya akong asikasuhin. Mayora, pinag-isipan ko ang lahat kahit wala naman akong dapat pag-isipan pa. Na dapat si Agatha ang pipiliin ko dahil siya ang aking asawa. Kaya naman gumawa na ako ng aksyon na itama ang mga bagay-bagay bago pa dumating na mahuli ang lahat. Hello, mahal? Bakit? Nasaan ka? Nasa coffee shop. Hinihintay si Joseph. Magtatagal ba kayo? Hindi naman siguro. Bakit? Tatanungin ko sana kung dito ka maghahapunan mamaya Oo naman. Diyan ako kakain. Hindi pwedeng hindi ako makakain ng niluluto mo. Sige, iluluto ko ang paborito mo. Yan! Sandali lang kami ni Joseph tapos uwi din ako agad. Okay, I love you. I love you too. Bye. Uy, sorry late ako ha. Naghanap pa kasi ako ng timing para makaalis eh. Nasa bahay kasi si Tony. Alam mo na, baka maghinala. Okay lang. Bakit mo pala ako pinapunta? May problema ba?
Tapusin na natin ang relasyon nating dalawa. Ha? Sorry Cristel, pero ayoko nang tagalan pa yung pagkakamali na ginagawa natin eh. Matagal na yung 1 taon. Huwag na natin dagdagan pa ng 1 taon ng panluloko sa mga asawa natin. Maintindihan ko kung... Naiintindihan ko, Fabian. Tama ka. Dapat na talaga nating itigil yung pagkakamali nating to bago pa lumala yung sitwasyon. Salamat dahil naiintindihan mo yung ibig kong sabihin. Lumalaki na rin kasi yung anak ko eh. At ayokong malaman niya yung mga pagkakamali ko. Natatakot rin kasi ako na baka sa kanya naman mapunta yung karma ko. Okay lang. Sapat na yung 1 taon. Oras na rin para itama na natin ang lahat. Oo, mahalin na lang natin yung mga asawa at anak natin. Sige, nakakapagod din kasi yung lagi na lang tayong nagtatago eh. Laging kinakabahan na baka malaman yung totoo. At least ngayon, nagkasundo na tayong dalawa para sa tamang desisyon, di ba? Pero hindi naman siguro ibig sabihin nito na hindi na tayong pwede maging magkaibigan, di ba? Oo naman, no? Balik tayo sa pagiging magkaibigan. Well, hindi nga lang katulad ng dati. Pero wala namang hard feelings, di ba? Kasi pareho naman tayo nagdesisyon nito eh. Basta simula ngayon, tapos na yung relasyon nating dalawa. Magsisimula tayo ng bagong buhay kasama ang pamilyang binuo natin. Salamat sa pagmamahal at pag-unawa sa akin ha, Cristel. Salamat din dahil kahit sa maikling panahon, naging masaya ako. Sa'yo ko lang kasi naramdaman na pwede rin pala akong mahalin ng totoo eh. Ako rin. Sayang lang dahil nasa gantong sitwasyon tayo. Pero wala naman tayong magagawa kundi tama yung mali eh. Sayang lang. Nagmahalan tayo sa maling pagkakataon. Mayora Iska Morena, alam kong marami ang hindi maniniwala sa inyo at magsasabi na init lang ng katawan ang naramdaman namin ni Cristel para sa isa't isa. Pero, totoong minahal ko siya kahit alam kong bawal. Kaya naman mahirap din para sa aming dalawa na tapusin ang aming relasyon. Kaya lang, alam namin na yun ang pinakatamang gawin. Ang bumalik sa kanya-kanya naming pamilya at itama ang aming pagkakamali. Lalo na't hindi pa nalalaman ng lahat ang nagawa naming kasalanan at di pa kami nabubuking sa aming relasyon. Mayora Iska Morena, tuluyang naputol ang komunikasyon namin ni Cristel pagkatapos namin maghiwalay ng tahimik. Simula noon, nangako na ako sa aking sarili na babawi na ako kay Agatha. Siya ang mas mahal ko at yun ang ipaparamdam ko sa kanya hanggang sa pinakahuling bahagi ng aking buhay. Mahal, nabayaran ko na pala lahat ng bills natin kaninang hapon ha. Nasa envelope na yung mga resibo. Oh, akala ko ba ako yung magbabayad? Alam ko kasing pagod ka na sa trabaho, kaya ako na lang ang gumawa. Maaga rin naman kasi ako nakapag-out sa office, kaya nakadaan pa ako. Saka para matapos na rin at wala na tayong iniisip. Payakap nga ako sa asawa ko. Bakit? Wala lang. Namiss ko lang kasi yung dating tayo. Ngayon kasi, madalas na yung pag-aahoy natin eh. Hindi nga tayo makapag-celebrate ng anniversary natin kasi palagi tayong may tampuhan. Sabagay. Sa tingin mo, bakit kaya palagi tayong hindi nagkakasundo? Siguro, wala lang tayong panahon para intindihin ang isa't isa. Pareho tayong hindi nagpapatalo. Yun na siguro yung problema. Agatha, kung may mga pagkukulang ako sa'yo, sana mapatawad mo ako. May kasalanan din naman kasi ako kung bakit tayo nagkaaganto. Kaya sana, hayaan mo akong bumawi sa'yo. Babawi ka sa akin? Ano? Kahit ano gagawin ko para lang makabawi sa'yo. Kahit kasi palagi tayong may away, di pa rin naman nawawala yung pagmamahal ko sa'yo. Itatama ko yung lahat ng pagkakamali ko sa'yo. Talaga? Oo naman, mag-uumpisa tayo ulit ha. Para sa anak natin. Babalik natin yung dating tayo? Sige, payag ako dyan. Gawin natin ang lahat para hindi masirang pamilya natin. Tapos, kapag nakapag-ipon-ipon na tayo, saka natin isusunod yung kasal. Kasal? Hindi ba masyadong magastos yun? Pwede naman nating pasimblehin lang eh. Basta ako na yung bahala.
May anak na tayo, kaya siguro naman tama lang na magpakasal na tayong dalawa. Sigurado ka ba? Oo naman, sigurado ako. Paplanuhin ko agad yung plano natin. Pakakasalan kita, Agatha. Pangako yan. Mayora Iska Morena, mas dinalasan ko ang pag-aaya kay Agatha na mag-date kaming dalawa sa labas. Kapag may mga pagkakataon, binibilhan ko siya ng kahit isang pirasong bulaklak at pinapasalubungan ng paborito niyang pagkain. Mas lalo ako naging malambing sa aking asawa. Niyayakap ko siya kahit wala namang dahilan. At palagi ko siyang sinasabihan kung gaano ko siya kamahal. Palihim akong bumabawi sa aking mga kasalanan na hindi pa niya nalalaman. Agatha! May nag-text sa'yo. Ay nako, ako na nga lang yung magbabasa. Baka importante yan eh. Oh, galing kay Darwin tong text na to ah. Anong oras tayo magkikita bukas? Ha? Bakit sila magkikita? Kahit saan mo gustong pumunta, okay lang. Treat ko na. Ano bang text na to? Fabian! Bakit mo hawak ang cellphone ko? Akin na nga yan! Bakit kayo magka-text ni Darwin? At bakit kayo magkikita bukas? Wala lang yun. Saka, hindi lang naman kaming dalawang magkasama eh. Sabay lang kaming pupunta sa iba pa naming kaibigan. Kung talagang ganyan lang, dapat alam ko. Baka nakakalimutan mong iisa lang yung pinagtatrabahuhan namin ni Darwin. Saka, anong ibig niyang sabihin sa sumunod na text niya? Kahit saan kayo magpunta, okay lang? Umamin ka nga sa akin, Agatha. May relasyon ba kayo ni Darwin? Sumagot ka! Totoo ba yung naririnig ko na may nangyari sa inyong dalawa? Sino ang nagsabi sa'yo niyan? Di na mahalaga yun. Ang gusto kong malaman kung totoo nga yun. Hindi yung totoo, Fabian! Bakit ba kasi nagpapaniwala ka sa mga sinasabi ng iba? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Oo, nung una, sa'yo pa ako naniniwala. Pero nang mabasa ko yung text ni Darwin, mas lalong lumakas yung pagdududa ko eh. Kaya magsabi ka na lang na totoo. Wala nga! Eh anong ginagawa niyong dalawa? Nag-aalikan? Hoy! Sumagot ka! Oo! Bakit mo sa akin to nagawa? Bakit? Ganon din naman ang ginawa mo sa akin noon, di ba? Hindi ako tanga para hindi malaman yun, Fabian! Alam kong may relasyon kayo ni Cristel noon. Tapos ngayon, magagalit ka ng ganyan sa akin? Alam mo na ang pakiramdam ng niloko. Masakit, di ba? Ganyan ang naramdaman ko noon. Kaya wala kang karapatan na magalit sa akin dahil ikaw ang unang nagloko sa ating dalawa! Kahit na, Agatha! Alam mo na nga mali, bakit mo pa rin tinuloy? At kung ano man yung ginawa ko sa'yo noon, itinigil ko. Umawi naman ako sa'yo, di ba? At kung kailan tinatama ko na yung pagkakamali ko, saka naman ikaw yung magluloko ngayon? Hindi ko naman sinasadya eh. Noong mga panahon, may problema tayong dalawa. Si Darwin lang ang nakakaramay ko. Siya lang ang nakakaintindi sa nararamdaman ko. Kaya hindi mo ako masisisi kung mahulog man ang loob ko sa iba. Dahil kasalanan mo yon. Kung hindi ka nagloko at nagkulang sa akin, sana hanggang ngayon, masaya pa rin tayong dalawa, Fabian. Hindi ako makapaniwala na all this time, alam ni Agatha ang nagawa kong kasalanan sa kanya noon. Totoo nga, ang sinasabi nila na walang lihim na hindi nabubunyag. At dahil dito, hindi ko magawang magalit sa kanya ng lubusan. Wala akong karapatan na gawin yun dahil tama naman siya. Ako ang nagsimula. Gumanti lang siya sa ginawa ko. Mayores ka, Morena, pagkatapos ng away namin yun, umalis si Agatha ng bahay at buong araw siyang walang paramdam. Hindi ko rin siya tinawagan para hanapin dahil alam kong yun ang kailangan niya. Panandali ang oras
at katahimikan. Nasaan na kaya yun? Hindi ko alam kung saan ko siya hanapin eh. Kanina pa naka-off yung phone niya. Diyos ko, anong gagawin ko? Please Agatha, umuwi ka na. Hindi ko alam kung saan ka hagilapin. Agatha? Fabian, Diyos ko, Agatha. Saan ka ba nagpunta? Naka-off pa yung phone mo kaya hindi kita matawagan eh. Lahat na ng kilala kong pwede mong puntahan. Lahat sila sinasabi na wala ka raw sa kanila. Muntik pa nga akong pumunta sa pulis dahil sobra na ako nag-aalala sa'yo. kinailangan ko lang mapag-isa at makahinga. Pero sobrang mo akong pinag-aalala eh. Alos mabaliw na ako kakaisip dito kung nasaan ka. Na baka kung ano na yung nangyari sa'yo. Hindi ko mapapatawad yung sarili ko kapag napahamak ka. Pasensya ka na. Ayos lang. Basta ang importante, nandito ka na ulit. Nakauwi kang ligtas. Mapapanatag na yung kalooban ko. Fabian, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Tama na. Tama na. Tahan na. Malaki ang kasalanan ko sa'yo. Ako rin naman eh. Malaki yung naging kasalanan ko sa'yo. Ako yung nauna sa ating dalawa. Kaya dapat naintindihan ko yung nararamdaman mo. Hindi ako dapat nagalit. Dapat tinanggap ko yun dahil karma ko yun eh. Kaparusahan sa nagawa kong pagkakamali sa'yo. Sa pamilya natin. Hindi eh. Mali na gumanti ako. Mali na ginawa ko rin ng isang bagay na alam ko namang mali. Hayaan mo na yun. Kalimutan na natin yun, ha? Pinapatawad mo na ba ako? Ako ba? Kaya mo rin ba akong patawarin? Oo naman. Sa tingin mo, magagawa akong manahimik ng ganong katagal kung hindi kita kayang patawarin? Hindi pues. Pareho tayong magsimula. Kalimutan natin ang naging kasalanan natin sa isa't isa. Magsimula tayo ng bago. Sige, papatawarin natin ang bawat isa at kakalimutan ng lahat. Pangako, babawi ako sa'yo. Mas mamahalin kita ng buo at tapat. Hindi na ako gagawa ng kahit na anong makakasakit sa'yo. Magtitiwala tayo ulit sa isa't isa. At alam ko na magagawa natin yun dahil totoong nagmamahalan tayo para sa pamilya natin at para sa ating dalawa. Mayora Iska Morena, sa huli, pinili namin ni Agatha na patawarin ang isa't isa. Pinili namin nakalimutan ang nakaraan. Para sa pamilya at para sa pagmamahalan namin, handa kaming magsimula ng bago. Pareho kaming nangako na hindi na muling uulitin ang aming mga pagkakamali. Na magmula sa araw na yun, magiging tapat sa bawat isa at hindi kakalimutan ang sinupuan namin sa harap ng Panginoon. Alam kong hindi magiging madali, pero alam namin pareho ni Agatha na hindi yun imposible. Hanggang ngayon, masaya pa rin kami na nagsasama ni Agatha. Mas lalong tumitibay ang aming samahan at nagmamahalan kami ng lubusan. At kahit isang beses, hindi na namin nabanggit ang pagkakamali namin yun para wala nang sumbatan na mangyayari. Basta, ang importante, masaya pa rin kaming magkasama. Mga idol at Mayora Iska Morena, hanggang dito na lang ang aking sulat. Sana, nakapagbigay ako ng inspirasyon at mahalagang aral, lalo na sa mga mag-asawang nakikinig sa atin ngayon. Sana, patuloy kayong pagpalain ng Panginoon, pati ang programang Dear IFM. Hanggang sa muli, lubos na gumagalang, Fabian.